Okay, meron na naman tayo rito Mitsubishi Adventure. Yan. Ang problema nito guys, RPM hindi pumapalo. Kumbaga kapag in-start, konting-kunti lang ang pinapalo niya. Yan, bali diesel engine to guys. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, neutral natin. Yung susi. Yan ito guys, hindi napalo, naka-under na yung makina. Yan, namatay na yung battery indicator, yung oil wala na. Yan, patayin uli natin. Yan, on susi. Yan, nakailaw yung battery, oil. Yan, start. Yan, dapat yan guys, papalo man lang kahit dito sa 800. Yan, kapag in-start ng makina. Ito naka-under na, ayaw man lang pumalo. Yan, re-revolution to. Yan, konting-konti lang guys ang pinapalo niya. Galit na yung makina, konti lang. Dapat guys, papalo man lang siya kahit dito man lang sa 4,000 o ano, 3,500 kapag na-revolution. Kapag ganyan guys, nagiging sira lang yan, dalawang capacitor. Yan, bali, pakita ko sa inyo guys mamaya yung papalit natin pyesa dyan. Wala kayong gagalawin sa mga wirings, yung RPM sensor, hindi nyo gagalawin kapag pumapalo yan. Yan, ito lang guys ang sira niya, RPM gauge. Pakita ko sa inyo guys mamaya kapag natanggal ko na. Yan, okay guys, nakalas na natin yung dashboard. Yan, bali ito guys yung re-repair natin. Yan, ganito guys magtanggal ng cover na to. Kailangan kasi matanggal natin yung cover para mabunot natin itong RPM gauge. Yan, ito guys, meron yan dito tatlo. 1, 2, 3. Tapos tatlo rin sa ilalim. Yan. Ang gagawin nyo, ilulubog nyo lang. Yan, aangat yan. Yan, lulubog nyo lang ng ganyan. Yan, itong tatlo na to. Yan, nakaangat na. Tapos dito guys sa ilalim. Yan. Yan. Kapag natanggal nyo na, yan, tabi nyo muna guys kasi minsan naapakan niya, nababasag. Yan, ito guys yung re-repair natin. Yan, kailangan guys kapag pinaandar yung makina, papalo man lang siya kahit 3.5. Yan. Kapag ginalit natin, minsan naabot pa ng bago mag 5,000. Ito kasi guys, kapag pinaandar, konti lang pinapalo niya, katulad yung pinakita ko kanina sa video. Kailangan guys, kapag umandar, naka-minor lang, nandyan siya, nasa 800. Yan. Yan guys, ganito magtanggal yan. Yan, may tatlong tornilyo. Ang pagtanggal niyan guys, counterclockwise. Yan, pakaliwa. Huwag yung tatanggalin ng pakabila ng clockwise kasi mapuputol yan guys sa loob. Hindi nyo na maibabalik yan. Hindi nagagana yan. Yan. Bali, tatlong peraso guys. Yan, tapos ito guys yung RPM gauge. Yan, tatabi uli natin. Yan, ito guys. Bali, ang sira niya guys, ito. Dalawang capacitor. Yan, ito. Tapos, ito. Yan, nakikita nyo yan guys. Yung kulay silver. Yan yung negative. Yan, kailangan guys hindi kayo magkabaliktad niyan. Na ito, mapupunta nyo rito sa kabila. Yan, may paa yan guys, dalawang paa. Yan, kabilaan. Kailangan guys hindi kayo magkakabaliktad. Kung saan nakalagay negative, doon nyo ilalagay. Tapos ito guys. Yan. Ito yung positive, yung may pula. Makikita nyo yan guys, may pula. Yung negative niya guys, nandun sa kabila. Yan. Bali, ito yan guys, ang pinapalit nating capacitor. Dalawang capacitor guys. Nabibili yan sa bilihan ng mga piyesa ng TV. Yan, ito guys yung parang
Yan silver. Yan, kita naman guys yung sign ng ano, negative. Yung mas malaki, yung kulay itim, ito guys ang positive. Yan, makikita nyo naman yan guys, mas mahaba yung paa ng positive kaya sa negative. Yan, tulad na ito guys, yan positive, ito yung negative. Yan, sign ng negative. Hindi kayo pwede magkabaliktad yan guys. Yan, tapos ito guys ang bibili niyang pyesa. Yan, meron. Yan, 25 volts, 10 microfarads. Yan yung bibilin nyo guys sa bilang mga pyesa ng TV at saka radyo. Yan. Bali ito guys, ang gagawin ko rito, medyo masela kasi ito guys. Hindi ko na sa inyo papakita kung paano yan tatanggalin kasi hindi tayo pwedeng mamadaliin yan. Yan, may mga paayan dyan guys. Yan. Kapag nagdikit kasi yan guys, hindi gagana yan. Yan, pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag napalitan ko na ng capacitor. So ito guys, okay na. Napalitan na natin ng dalawang capacitor. Yan, bali ito guys yung sinasabi ko. Kung saan nakalagay yung negative, doon yung ilalagay. Yan, kabilaan yan guys. Yan, ito yung negative. Yung positive niya, nandito sa likod. Yan, bali ito yung negative. Yan, tapos dito yung negative. Yan, kailangan guys hindi kayo magkakabaliktad yan. Yan, tapos ito guys, kailangan yung ng panghinang kung magre-repair kayo. Yan. Sa akin kasi guys, ang ginagawa ko, pinapalambot ko lang yung tingga, sabay hinahatak ko na. Hindi ko na ginagamitan ng pansipsip guys. Tapos kapag ibabalik ko, itututok ko lang, tapos iinitan ko lang para umangat yung pinakapaan niya. Yan, bali ito guys yung pinalitan natin. Yan, dalawang capacitor. Yan, bali sira na yan guys. Kumbaga sunog na siya, kaya siya hindi pumapalo yung RPM guys. Yan, bali ito guys yung mga pinagpalitan ko ngayong buwan na to. Yan, bali pampito na to guys sa ngayong buwan na to. Yan. Yan, yung iba guys tinatapon ko na. Yan, iniipon ko lang guys yung para sa isang buwan para alam ko kung alin ang mga nire-repair ko. Yan, bali ito guys, ibabalik na natin. Yan, tapos ito guys, nagpalit na rin ako ng LED na T10 para kapag binuha yung park light, maliwanag siya. Yan, ito. Nagpalit na rin ako guys. Yan, ngayon ibabalik natin guys. Meron yan dito guys, tinututukan. Yan, ito yung butas. Tutok nyo lang dito para nakasentro. Yan, ito. Yan, tapos ang pagbabalik nyan guys, clockwise na. Yan, medyo ingat lang guys sa pagsisikip. Huwag nyo masyadong pepersahin yung tornilyo kasi mapuputol yan sa loob. Kapag naputol yan guys, bibilis ang tibok ng puso nyo. Kasi alam nyo nang sira na yung RPM gauge nyo. Yan, ito guys, uunahan ko na kayo Bali, ang nire-repair ko lang, Mitsubishi Adventure lang. Wala na akong ibang nire-repair na RPM gauge. Yan, Mitsubishi Adventure lang. Yan, okay na guys. Kaya ito guys, ibabalik na natin itong cover. Yan, kailangan guys ito lumusot rito sa butas. Yan, dito guys. Yan, tapos double check. Okay, ngayon testing natin. Tingnan natin guys kung uusok. Sir, diga. Doon ka sir sa kabila. Bali, dalawang socket lang yan guys sa may dashboard. Dalawa. Kapag tatlo guys, ibig sabihin na automatic transmission yan. Ito guys, manual transmission. Yan, babalik lang guys. Tutusok nyo lang ng ganyan. Yan. Kailangan guys, nakasuksok maigi
Palagay mo sir, gagana? Yan. Gana yan. Testing natin. Masubukan natin yung GN Paladin. Kanina guys, hindi siya pumapalo. Konting-konti lang. Ngayon kailangan kapag in-start natin, papalo siya bago mag 1,000. Kailangan 800. Yan. Start. Okay. Yan, kitang-kita naman guys ha. Ito yung sinasabi ko. Okay. Yan, onting apak lang. Yan. Palo ka agad siya. Yan, si sir. Bali ito guys yung may-ari. Sir, ano masasabi mo sir? Satisfied sa quality. Bali ilang buwan na yan sir hindi gumagana? Sa akin kasi nabili ko to last year. So mahina na yung palo niya. Dun sa bayaw ko, yung dating may-ari. More than 10 years. Baka mga 5 years hindi gumagana eh. Grabe, napakatagal na pala hindi gumagana yun sir. Ito kasi guys, kailangan talagang gagana to kasi dyan nyo makikita kung gumagana yung kumbaga yung taas ng minor nyo, kung masyadong mataas o bumaba. Tapos para na rin daw sa aso ko sir. Yan, kasi masyadong ito kasi ang tinitingnan nila, nire-revolution nila. Kaya kapag ganyan kasi gumagana yan, matatas na nila kung ilan ang re-revolution nila. Yan, yan. Kitang-kita naman guys, patayin natin. Okay. Yan, sir, maraming salamat po sa iyo. Hey, thank you din. Bali, ano pangalan mo sir? Norbert Umali. Nagkapasita lang naman. Yan, gano'n lang guys. Kaya yun lang yung video ko. Gaya na sinasabi ko guys, dalawang capacitor lang papalitan nyo. Wala na kayo ibang titingnan dyan. Pag-start nyo, kapag pumalo siya ng konti, automatic guys, capacitor lang papalitan nyo. Huwag na kayong gagalaw sa mga electrical. So wala na kayo ibang gagawin. Yan. Gayahin nyo lang yung video ko guys. Tapos yung voltahe ng capacitor, 25 volts, 10 microfarads. Ayan. Sir, maraming salamat po sa iyo. Ingat po sa pag-uwi. Bali, shoutout muna ako. Shoutout nga pala sa maganda kong asawa, kay Christine Paladin. Tapos sa aking dalawang fur babies. Yan, mahal na mahal po kayo. Yan. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat sir.